Kaugnay naman ang nangyari na pagsadsad ng USS Guardian sa Tubataha Reef, makakausap po natin ngayon si Lieutenant Commander Greg Fabic, ang tagapagsalita ng Philippine Navy. Good morning po. Si Maris, sumali po ito at live po kayo sa Kape at Balita. Hello ma'am, good morning ma'am Maris, good morning ma'am Susan at sa inyo pong lahat ng tagapakinig. Sir, una po sa inyo lahat. Alright. Una po sa lahat, kung largest marine protected area po ang Tubataha, paano po napadpad doon ang US Navy ship na yan? Una-una po, no, sila po actually, it is considered one of the largest marine sanctuary po, no. Yung sa biyahe naman po nung US Navy, galing po kasi sila sa Subic during port visit, tapos papunta po sana po sa next port of visit nila. So, ang di lang po namin matiyak is bakit nga po sila nandoon po napadaan po doon sa Tubataha Reef. Sir, ang isa sa mga lumalabas sa initial na investigasyon po, no, may faulty mapping daw po. Paano po kaya nangyari yun? Itong USS Guardian, sinasabing equipped with high-tech navigational equipment. Totoo po yan, ano? Actually po siguro, ang mas makakasagot po niyan yung ahensya po natin, yung mapping, Philippine Mapping Agency po siguro makakasagot siya kung talagang faulty nga po talaga yung mapping. Kasi it's been, kahit po kami, it's the same map ang ginagamit natin for the navigation charts, yun po yung ginagamit natin. Kailan po natin naasahan yung resulta ng investigasyon ng US Embassy kaugnay po dun sa pagsasad ng USS Guardian na yan? Hindi rin po namin matiyak, hindi rin po namin masabi kami pong Philippine Navy. Actually, sa amin po, naghihintay din po kami ng resulta. Pero syempre, di ba, Philippine Authority po tayo at nangyari po yan dito sa Pilipinas, wala po bang deadline na itatalaga ang ating gobyerno para ilabas naman ng US Embassy ang kanilang resulta dyan sa investigasyon na yan? Again, ang Philippine Navy po is actually nandoon po para sumuporta lamang, magbigay ng tulong, at ang Philippine Navy po is actually po hindi po ang tamang ahensya po para mag-request for an investigation. Siguro po ang pinaka-tama pong organisasyon po, siguro yung pinaka-naapektuhan, which is yung Tubataha Reef National Park. Sila po dapat yung mag-conduct ng investigasyon or mag-request po sa ibang party po siguro. Lumalabas din, sir, dun sa mga bali-balita ngayon na aabot po sa $300 po ang maaaring pananagutan ng US, dun sa bawat square meter ng coral reef na nasira. Hanggang dun na lang po ba ang magiging sagot ng US Navy sa nangyaring pinsala na naidulot nila sa ating reef? At maituturing po yung national treasure, ha? Opo, oo. Kung ano po yung nakasaad po sa ating batas, kung ano po yung dapat nilang bayaran, isipin nyo na po, hanggang ngayon po is nandun pa rin po yung barko at hindi pa rin po natin alam kung hanggang ano pong pinsala pang pwede mangyayari. Pero sila po ang dapat pong mag-determine po na kung magkano po dapat talaga ang ibabayad po nila. At yung proseso po would be also dictated by them. Sir, tama po, no? Ililinawin ko lang, $300 yung nakasaad po dun sa ating patakaran, no? Per square meter. Yes, apo. Yun din po yung nababasa ko rin po sa mga ulat. At huli na lang po, no, kasi syempre kung sinasabi nga na may navigational fault ito, no, ano naman po ang reaksyon ng ninyo dun sa pahayag ng US authorities na inaccurate naman yung navigational chart data sa lugar, yung Tubataha Reef mismo? Yun din po yung sabi ko nga po. It's the mapping agency po dapat ang makasagot po niya kung talagang naglalabas. Kasi sila po yung naglalabas ng navigational charts eh. Yun din po yung ginagamit din po namin. So, siguro po, it can be best answered by the said agency po kung talagang inaccurate po yung mapa. Pare-pareho po tayong mag-aantabay dyan, no? Napakahalaga po kasi nitong Tubataha Reef. It's a national treasure and napakahalaga, especially for divers like us, na talagang mapangalagaan yung ganyang Tubataha Reef natin.
Correct po yan. Alright, maraming salamat po, Lieutenant Commander Fabic. Magandang umaga po sa inyo.